Naiiyak ako nung kanina kasi. Pasensya na po kayo, Mr. Chairman, mababa po yung aking luha. General Oscar Albayalde, no? Ano lang to, brief lang yung question ko. Kasi kanina may binabanggit po kayo that when that kay Kian De Los Santos happened, yung situation niya, those personalities involved, the PNP officials, were dismissed and convicted. Yes, they were convicted, Mr. Chairman. And having said that, no, we have a case of like 6,000 cases of alleged extrajudicial killing. And during your term as chief on PNP, ilang taon po ba kayo sa pagiging chief PNP? More than a year, Mr. Chairman, around 18 months, if I'm not And mistaken. during your incumbency, do you have any knowledge about how many were killed on these alleged extrajudicial killings that happened? I think we can get that statistics from either from the DIDM or the Directorate per person. But from DIDM, probably we can get that statistics, Mr. Chairman. Okay, siguro the DIDM, can you kindly give us data on this, ano? Punta po lang tayo doon kay what's her name? Naiiyak ako nung kanina kasi. Pasensya na po kayo, Mr. Chairman, mababa po yung aking luha. So, ito si Lore Pasco. Andito ba si Lore Pasco? Si Lore Pasco, kanina, she delivered a message. Asa si Lore Pasco? Yan, ma'am. Kanina po kasi binabanggit niyo po yung mga anak po ninyo. Dalawang anak niyo po ba yung namatay? And recently also, one was mentioned that tatlo namang magkakapatid yung pinatay during the war on drugs, correct? And this incident that happened with your family, will you tell us that, kasi binanggit po ninyo dito kanina, sinabi nyo to that inaantay ko na lamang po yung ICC na mag-take over. Wala na ba kayong tiwala sa justice system natin? And that's the reason why sinabi nyo, inaantay nyo na lamang po yung ICC to take effect or to take over of the case that was filed in the International Criminal Court. Sa totoo lang po, talagang nawala na po kami ng tiwala. Kasi po sa tagal na 7 years na hong namatay yung aking mga anak. Hanggang ngayon po wala pa rin kaming hustisyang nakakamit. Kaya paano po sasabihin na kumbaga kailan namin makakamit ang hustisya. Kaya nga po kami ay dumulog dito sa inyong committee para po na tulungan po kami para ipursu po yung case namin na finiled sa ICC. Kasama po yung lahat ng mga biktimang tinanggalan po ng karapatang pantao. So nakakaramdam po kayo ng you feel that justice will be served if the ICC will take over of this case. Is that what yun po yung gusto niyo po na sabihin sa amin? Yes po. Kay Shira Escudero, taga San Pedro City to, kaya medyo lugar ko to and I medyo nagulat lamang ako na yung sang barangay ka sa San Pedro? Cuyab po. Sa Cuyab. And I think you visited Cuyab already po dati. Hindi ko lang po maalala kung anong taon. Baka nadala ko kayo patay. Diba? Oo nga Hindi, lagi ako dyan sa Cuyab. But Pastor ang father niya. I nearly cried. Kung Dan, pastor ang father niya. Yeah, I know. And that's the reason why I wanted to ask her, no? Kasi yung patay, nalaman po lang ninyo at nalaman ninyo na naandun pala sa Porac at sa Angeles. Yes, Mr. Sige Chair. na, nato po siyang governor. So Shira Escudero, Yes. we know the feeling, of a person na namatayan tayo. Even my dad, when he died, I cried a lot of times. Even after a year, I was still crying.
So much more that your brother Yes. ay namatay because you don't know what's the reason why. Yeah, Lucky me, I know the reason why my dad passed away. But you, hindi mo alam kung bakit siya pinatay. And that adds more dun sa feeling that you are feeling right now. Di ba? So, Yes. would you agree with me na ganun din ang nararamdaman mo katulad kay Ma'am Lore na the reason why you're here because nawawalan ka na rin ng pag-asa sa justice system natin. Huwag naman sana. Yung experience po namin, even if we know na possible nga na natokhang, kasi yung police na rin yung nagbigay sa amin ng ideya na baka natokhang. Tapos nung panahon na yon, bago pa lang po yung drug war, di ba po? So hindi ko pa fully grasp ano ba talaga yung ginagawa sa tokhang. Tapos, pero di ba maingay na rin po yung kay Kian nun. September po yung kapatid ko. October yung kay Kian. So, at na-reaffirm parang na ano po siya sa akin na parang, ayun nga po, na eto pala, nangyayari pala talaga siya. It's really happening. Kasi nangyari po sa amin eh. Pero despite the fact na pakiramdam namin ay may involvement yung police, lumapit pa rin po kami sa San Pedro City Jail. Ano po kami? Ano nangyari nung lumapit kayo sa San Pedro City Jail? Naggawa po sila ng report na missing yung kapatid ko. Tapos po, ano po kami, hopping ng iba't ibang police station sa loob ng San Pedro. And plan na rin po namin nun, pumunta na rin po sa mga kalapit pa Cavite, yung parents ko, and plan na rin namin na lumabas pa ng South. Opo. Is this a part of the written letter that was addressed to the Chief of Police of San Pedro City where the COP refused also to give all the documents? Can you kindly give us that that information? Because Yes, I'm Your personally interested on the issue of the San Pedro City. Not because We will of just check it, not Your because it is a part of my district, but because I nearly cried a while ago when I was listening to her. So, Mr. Chair, isa na lang po ang tatanong ko na lang po ay tungkol po Ano kay yun, Kong Dan, no? Gusto ko lang i-pursue yung question mo kanina. Kanina nabanggit mo siya na yung kapatid mo tinali ba o Nakapackage Ano ba ginawa sa kanya? nakasubsob po siya sa Yeah. damuhan sa likod ng isang subdivision sa Angeles, Pampanga. Nakatali po yung kamay ng packaging tape, yung wrist po niya, pati yung paa niya, binte. And naka-packaging tape po. Balot po ng packaging tape. naniniwala ulo ka na pulis ang gumawa nun? Based po sa evidence na nakita ng investigator doon, possible po na link siya sa police pero napakahirap pa rin po. Yung custody po kasi ng evidence ay hindi namin alam kung na-preserve ba o Anong taon po yan? 2017 po. Tapos may basyo rin po ng bala na nakuha doon. Hindi pa kayo ang Director General. Apo. Si Senator Bato pa din. Oh, okay. Yeah, correct, Mr. Chair. Senator Bato, di ba? Sige. Yung bullet po, yung kalibre po nung bala is 9mm. Ang sabi po ng investigator ay police ang kadalasan na gumagamit ng ganong klaseng barrel. Pero nga po dahil takot yung mga tao na magsalita nung una, may mga nagkukwento kung ano yung nakita nila. Hanggang sa dahil nga takot din po sila na madamay, napakahirap po mag-gather ulit ng evidences. And kami lang rin po yung nagpunta sa iba't ibang lugar, kumausap sa Pampanga, sa San Pedro, naghanap ng iba't ibang CCTV footage na suppose po ay ginagawa sana ng kapulisan. Pero di ba po, kahit na dismayado kami nung mga panahon na yun, sa kanila pa rin kami lumapit. Even nung pagkatapos ilibing nung kapatid ko, sinundo po nila kami sa bahay para kumuha ulit sila ng statement. Nag-submit ako ng lahat ng pwede kong isubmit na information. Nakipag-cooperate po ako, maasa na matutulungan nila kami, magagawa nila ng paraan. Di ba po, parang maimbestigahan nila. Pero ilang taon na po, wala pa rin nangyari. Yung mga taong involved po, pakalat-kalat lang sa community namin. Link din po sa kabilang. Hanggang ngayon. Opo. Di ba And link din po sa kapulisan. Tulad ng concern ni Kong Dan, dahil taga San Pedro ka, ako may concern din ako, pastor ang tatay mo
So, Yeah. can you request yung tatay mong pastor ay maimbitahan dito? I will try to ask po si Papa kasi for them po sobrang traumatizing na nung nangyari. And even si Mama, nahihirapan po siyang magsalita. Pag tinanong siya what happened, nahihirapan siya magkwento. And si Papa, syempre Is po, he still pastoring now? tumigil po siya ng ilang taon pagkatapos mamatay ng kapatid ko. Tapos bumalik na po siya ulit sa pagpipreach. And weeks ago po, may bininyagan siya. So tuloy-tuloy po yung pagsaserve niya ngayon sa church. Tell him that Bishop Abate would like to talk to him. I will tell him po. And your brother is also a church worker. No po. Teenager po siya noon. How old is he during 18 that po time? siya. Nung namatay, 18 years old lang po siya. And Estudyante siya. nag-work na po kasi siya dahil nagkaanak po agad siya very early. No So, bad record or whatever. wala po siyang bad record sa barangay and even sa police station. Okay, thank you so much, Mr. Chairman. Mr. Chair, magdala lang ako dito sa isang issue na lang na Katulad kong Dan nung isang kinausap natin na nadamay lang ha. Hindi, yun na nga. Nadamay lang, patay. And if I may, Mr. Chairman, I wanted also nga sana to ask that victim na kung saan tatlo yung mga namatay na magkakapatid. And those deaths, 3 siblings during the war on drugs. I just wanted to ask sana yung kung nandyan po yun. Nandito po ba yun? Wala. Wala, no? Maganda sana natin makinig sa kanila. But going back to Mr. Manuel Mogato, hindi ako makaget over doon sa I really wanted to find out kung to give us more information on these people na sinasabi that reward system. Kasi first time ko na dinig na itong war on drugs ay merong reward system. So you're trying to tell us, or trying to tell this committee that those killings of those people that victimized under the war on drugs were paid? Iyon po ang sabi sa amin na Ni General. na may reward system. Ni General Mendoza. Mendoza. Mm. And during the time of General Mendoza, Manuela Mogato, sino ang mga right-hand man niya? Kilala eh. Kasi retired na po siya. Nung makausap mo namin. siya? Nung makausap namin. At itong mga kapitan, nakausap mo, recently mo lang siya nakausap? Or, kasi what I'm trying During that time, What I'm trying to 2017. point out, Mr. Manuel Mogato, kasi galing ka sa Reuters, alam mo, medyo pinagkakatiwalaan natin yan, no? So, what I'm trying to point out, maybe, nagkaroon siya ng change of heart, itong kapitan. He might be able to attend this hearing and to reveal something on this issue of the reward system that you are trying to tell us. Kasi kung talagang merong ganong klase ng mga police that is basing their killings on the payment that they are going to receive, kakaunti lang yan. Kung 6,000 tong taong to na pumatay, itong namatay na 6,000 at ang pumatay dito ay 6,000 lamang. At meron tayong 220 policemen, abay nadadamay ang lahat ng police. And we have to reveal those people who are bad eggs of the organization because they're bringing down the whole of organization, and that is bad for the country. And that's the reason why we wanted. Kaya dapat tapos na ako dito Naisip ko lamang magaling ka, Edgar. Nakikita ko. Can you kindly tell him, make a hero out of him. Invite him in this Congress. Mr. Chairman, may we ask Mr. Mogato kung you have this strength? Your Honor, yung pong information about the reward system galing po sa retired general. No? Ang basehan po niya ay meron siyang 17 na active duty PNP officers na nagsabi sa kanya. Ngayon, yung 17 officers, hindi po namin kilala dahil hindi naman niya po sa amin pinakilala. At yung kanyang reward system ay nasa report po niya. No? Ang report po niya ay binigay niya sa CBCP that time, January Report na binigay. 2017. Sino po nagbigay ng report? Si General po. Binigay sa
CBCP. So, andyan si Father, kasama ba si Noel, si Bro Noel Gatchalian? Sa kanila ba binigay sa CBCP? Kasama ba sila doon? Ay, hindi, mga bishop po ata yung kausap niya eh. So, Bishop ang kausap ni General. General ulit, I forgot the name. Mendoza. What's the first name? Rodolfo. So, ibinigay niya sa mga bishop. Saan po? Saan At sino, po, Bishop? anong pangalan ng bishop na pinagbigyan niya? Hindi ko po maalala sino ang presidente ng CBCP noon. Pero What year was that? Nung nakausap ko si 2017. General, 2017. Can you kindly ask COMSEC and we direct the COMSEC to find out who is the president, who is the chairman of the CBCP during that time? We will find out